Gulat tugis. Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. O, tingnan nyo, ilang araw dito? 10. O, nakailan na tayo? 4 na po. 4 na 10. 4 na 10 na. Okay. May connection dito eh. Di ba ang Diyos ay mahilig manubok? Opo. Tama? Susubukin ka niyan bago ka pagpapalain. Pag hindi natin maipasa yan, ay mananatili tayo mahirap. Sakitin. Okay. So, ulitin natin. Exodus chapter 8 hanggang chapter 12, 10, Salot. Salot. Matthew 25, verse 1 to 12. Ilan dala ka? 10. Luke chapter 17, ilan yung kitungin? 10 po. 10. Okay. Pansinin niyo po, di ba 10 ay gumaling? Isa lang nagbalik na? O, ano yung nahanap niya? Isa o yung 10? 10. 10. 10 hinahanap niya talaga. Hindi pwede isa, hindi pwede dalawa. Di ba 10 kayo? Bakit isa lang? Isa na natin. O, so hinahanap niya yun. Isa na natin. Okay. Sa Exodus chapter 16, verse 4. Thank you po. Salamat. Ano ang sabi doon? Oh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin ko ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking Yeah. pagpili. So, mahilig talaga manubok si Lord. Tama. Si Pastor Rod, di ba matagal na sa atin? So, parang ngayon lang kita Asawa ni Pastora. Asawa ni Pastora si po. Asawa niya po. Ito kasi hindi mo pinakilala eh. Dito pa nga, Pastor, kami iwanan mo yan. Dito, Pastor. Hindi eh, siyempre, bago na. Minamahal talaga yun. Dito, ako kayo. Iwan po yan. Time ko na, abayin namin yun. Ayun na. Lagyan na natin. Oh, ngayon, sa verse 16. Verse 16, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at mga kasama niya sa tolda, kalahating salop sa Okay. isang tao. So yun ang utos, kalahating. Salop. Okay. So sa pamagitan nito, susubukin. Okay, sa verse 36. Ang kalahating salop ay katumbas ng ika-10 bahagi ng kanilang takangan. Oh, yan na naman. Binanggit na naman yung 10. No? Binanggit na naman yung 10. Opo. Okay, panubok eh. Okay, Daniel chapter 1 verse 12, yan, nabanggit na natin. Okay, dito naman, dadagdagan natin. Okay, doon sa Isaiah chapter 6 verse 13. Oh, matira man ang ika-10 Bahagi. ng tao. Yan. Lahat sila ay mapupuksa. Ilan ang binanggit doon? Matira man ay ika-10 bahagi ng mga tao, sila ay mapupuksa. Okay, ilang beses na binanggit yung ano? Bilangin nga natin. Exodus 8 to 12, Matthew 25, Luke chapter 17, Daniel 1:12. Ano pa yung binanggit natin? Thank you, Kuya. Chapter 6, verse 13. Okay. Alam niyo ba nung bihagin? Alam niyo nung bihagin ni King Nebuchadnezzar? Ang pang-Israelita, kasampung araw din. Oh, kasampung araw din. Opo. Opo. Na. Okay? Ngayon, doon sa aklat ng ng Pahayag kapitulo 2 talatang 10. Gis pa rin. Yes, pare. Huwag mo katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng ganasin. Tandaan mo, ipabibilang ko ng diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitis kayo sa loob ng 10 araw. Yun. Ilang araw? 10. Susubukin eh. Actually po yung test ni Lord sa atin na mabigat. 10 araw lang. Dapat may pasa mo na. Kaya lang pag hindi na ipasa, paulit-ulit. Kaya Lord kasi 40 days. Okay. Itapos isa pa, kanina na? Ano na ba? Ito kasi sa Exodus 39. Ayun na. Exodus 16. O, pito na. Okay, ganun isa pa. Tingnan nyo. Sa aklat po ng nung mabuhay na magmuli ang Panginoon, ilang araw silang kasama niya? 40 days. 40 days. Tama? Ngayon, dinala sila doon sa bundok ng Olibo. Acts 1:11. Ngayon, itong Jesus na makyat sa langit, siya rin Jesus na
babalik. O huwag muna kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi pinagkaloob sa inyo yung pinangako. Ilang araw niyan kasama sila? 40 days. So, nandun sila sa upper room. Alam niyo po ba kung kailan bumaba ang Holy Spirit? Noong Pentecostes. Ito yun, 40 days kasama si Lord. Nag-prayer sila sa upper room 10 araw. 50. Kaya Pentecost 50. Penta. Doon bumaba ang Holy Spirit ng Pentecost. Amen. 10 araw yung pagitan nun. 10 araw. Kaya itong 10 araw, lahat sinubok eh. May isa pa. Sa 2 Kings, chapter 10, verse 20. Okay, sige. 20. Inutos niya, ipahayag ninyong tayo gaganap. Ano ba? 2 Kings 10. Teka, nung pagalingin ng Panginoon sa magitan ni Isaiah, si King Ezekias. Tama? Okay, ano ang sabi niya? Ano ba palatandaan na ako ay pwede nang pumasok sa templo at ako'y gumaling? Oh, ano ang sabi? Ano gusto mo? Yung anino mo bababa ng 10 betang o ano? Tataas ng 10 betang. Di ba nabasa niyo yan? O ngayon, nagsalita si King Ezekias, madali ikang bumaba. Pero imposible na tumaas. Ay nag-pray, tumaas yung anino niya. Tumaas na 10 betang. So nakailan na tayo? 8 pa lang? 8 pa lang ano? 8. Okay, sige. Eh yung binanggit ko na nung bihagin sila. Nung bihagin na sila ni King Nebuchadnezzar. Hindi pa ba nabila yan? Sige, tingnan natin. Sige, sandali lang. Saklat ng ikalawang prolet. Sige. Kailan kasi may 10 din. Ha? Oo nga, teka mo na. Yung kay King Ezekias yun. Nagkabalik ka na. Sige. O ngayon, yung pagsiyam natin, Ikalawang Hari 25 verse 1. Sige. Ikalawang Hari. Nang ika-10 araw ng ika-10 buwan, ng ika-9 na taon ng paghahari ni Ba't pansinin nyo? Tingnan ulitin ng dali mo. Nang ika-10 araw, ng ika-10 buwan. Oh, yan. Puro 10 eh. No? Doon sila dinala sa Babylon. Di siyam na. Tama ba? O, Malakias 3 Gs. Ano yun? O, nakita niyo? Bakit? Puro 10. Kasi ang 10 po panubo. Ngayon, yung ika-10 bahagi, kay Lord yun eh. Hindi atin. O ngayon, anong utos dyan? Susubukin tayo niyan. Subukin mo. Subukin ninyo ako ngayon Oh. sa mga bagay nito, sabi ng Panginoon. Tingnan mo, pagdating sa financial, sa material, yan ang panubok niya, 10%. Ngayon, hanggang di mo dinadala yun, hindi ka unlad. Hindi ka pagpapalay. Kahit gano'ng kalakas ang kita mo, kulang pa rin yun. Panubok niya yun. Susubukin niya tayo kung pwede ka nang pagpalain. Kasi may liks yung manubok eh. O 10 din yun. Kayo po, kamusta? Nasubukan na ba tayo ni Lord sa ika-10? Amen. Amen. Baka hindi pa. Okay. Kung nagiging buhay na natin to, halimbawa, tanungin natin sa, maging alis tayo. Ibaba nyo to kasi wala tayong magawa. Kahit maglupasayan dyan, gawin pa nilang bayan church, hanggang di nila dinadala. Pero ligtas yung soul, ha? Walang kaugnayan sa kaligtasan ng kaluluwa. Ha? Ito, may kaugnayan sa financial.
kalusugan, sa kasaganaan. Pero yung kaligtasan natin, sure na yun. Di ba? Amen. Nagdududa po ba kayo sa kaligtasan Hindi natin? po. Hindi na. Sure na yun. Amen, amen. Wala nang duda yun. Hindi tayo kasi ang gumawa para maligtas eh. Si Lord na. Ngayon ito, itetest lang kayo. Ano naman ni Lord yung 10% na yun? Tama? Hindi niya kailangan yun eh. Pero bakit niya pinadadala? Panubo. Panubo. Amen, amen. Di ba, Pastor? Tagal niya nagpastor noon. May nangyari ba? Wala nangyari. Kailan nagkaroon ng pangyayari? Nung nagdala. O dinala. Oo, subukan niyo po. Subukan niyo kasi challenge ni Lord din. So dito kasi sabi ko, subukin mo. Di pa subukan. Ate Marieta, nasubukan mo na ba yun? Sinubok po kami ng Diyos na gaano makakagdag noong kasampung buwan ng taon 2022. October. Wow. Buong buwan po Kasampu ng din? October, eh. Galing yun. Nasa hospital kami dalawa sa JPU. Isang buwan, dalawang araw. October. Ikasampo din yun. Sampu din. 10 October. Kaya, October, pag-sampu yun. 11, November, 12, December. O, tingnan mo. Salamat po sa Diyos at natili kami katatag sa mga. Oo. nakarecover sa pastor. Buhay na. Sabi ko nga, buhay ka na. So, mga kapatid, kung meron kayong tanong, tanongin niyo na ako. Ben, Tungkol dyan. Bakit 10? Bakit 10? Panugot mo. Itetest niya talaga tayo. Nung kami ay evangelist, missionary, nagpo-crusade, hindi ganito buhay namin financial. Hindi. Masipag kami, maraming naliligtas. Kaya lang, pagdating sa financial, wala rin. Maraming naligtas. Yung kaluluwa. Pero yung bulsa namin nun, wala. Tanongin mo istorya ni chairman niyo po, ano buhay nun? O alam ni pare yun eh. Buti ka, sinapo ng mag-asawa nito eh. O ano ba buhay ni Pastor Brian nun? O nung i-ano natin, i-implement yan. O. Kasi pinadala ko sa kanya pamilya niya eh. Pamilya niya na faithful na sa tithes. Si Jason nun, ano ba hanap buhay? Wala. Pero sila, sabi kay Jason, Joy, kahit magkano tithes yung 10%, ihasik mo, hilingin nyo magkaanak kayo. Kasi di sila na magkaanak eh. O dahil doon, nagkaanak. Naging buhay na nila. Pinagpala sila. Amen. Kaya nga ang sabi ni Pastor Brian, kapag ang membro pinagpala, hindi na alis sa church yan. Kaya lang naman sila umaalis, parang tupa na gutom. So walang makain dito sa lugar na ito, maghanap doon. Eh, Pastora Janet, kayo, nung hindi ninyo in-apply yun, ang buhay natin. Panay niyo doon eh. Ngayon, i-apply nyo ito. Kasi hindi ko gusto yan. Iwan ko ba bakit tuwing sa aeroplano ako yan eh. Papunta kami ng ano. Peter. Oh, sila tulog eh. Pastor, may hilig eh. Nakikita ko may kapayapaan. Kahit saan mo ano. May kapayapaan. Oh, may kapayapaan. Kahit mag-crash yung aeroplano na yan. Tama kayo ng payapa. Oo. Pero nung sabi ni Pastora, sige, dyan na kayo. Pero akin yung time. Sabi ko, Pastor, delikado tayo. Uwi tayo. Kasi biro lang, pero totoo. Ba, may 30,000. Eh di kanya. Eh ikaw yung ano niya eh. Yung aero niya. O di, 3,000 lang sa'yo. Eh ako naman aero mo. Eh 300 lang nga. Hindi, uwi tayo. Sabi, eh nagbiro ito. Pero ibig ko sabihin mga kapatid, pag nare-receive mo 30,000 a week, ikaw na pastor, pamilya mo, hindi na maghirap yun. Amen, amen. Nati-check ko kasi kung ano eh, kung magkano tinatanggap nila weekly dahil sa tithes of tithes nila eh. Oo, basta rami. Ito, advance lagi ito eh. Ito lagi noon na si chairman eh. Pag hindi ko pinalalaman, nakakalimot eh. Nagpapajikas pa eh. Oh. Yan kasi,
Di ba ganito? Okay, Isaiah chapter 60 verse 17. Diyan ko po nakikita kung maangat sila o bumabagsak. Test lang naman yun, kahit wala naman sa akin yun eh. Bubuhayin din ako ni Lord eh. Kaya lang, gusto ko makita yung pag-angat nila. Okay, ano sabi? Sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay. Ah. Pilak ang bigay ko sa halip na bakal. Sa halip na kahoy, tanso ang dala ko. Papalitan ng bakal yung dating bato. Okay, so ito ba? Mag-start dapat ang Kristiyano bilang bato. Inaapak-apakan ka lang. Niyuyurakan ka lang. Kasi nga, mababa. Mula sa bato, dapat magiging kahoy. Mula sa kahoy, dapat maging bakal. Pero di ha. Mula sa bakal, magiging tanso. Tanso. Mula sa tanso, magiging. Mula sa pilak, magiging. Pero hindi ganun si Lord. Gusto niya mabilis eh. O, tingnan nyo. Pastor, ano ka? Tanso? Ano? Ako? Kahoy. Ikaw bato. O, tingnan mo. Mula sa bato, hindi ka nadadaan sa kahoy. Gagawin ka kagad na bakal. May acceleration eh. May promotion. May lundag. O ako naman, mula dito sa kahoy, hindi na ako magiging bakal, kundi maging tanso. Tanso. At siya na bakal, hindi na magiging pila. At ito na tanso, ginto. Nakita niyo yung acceleration? Hallelujah. Oo, kasi di ba kapalit ng 10 P na o 10%, may 10 piece din si Lord. Di ba government may 4 piece? Kay Lord 10 piece. Oo, kapalit ng 10%. Okay, ito una, magkakaroon ka dyan agad ng provision. Subukin mong gawin. Kung di ko buksan karangawan ng langit at ibuhos. O ano yun? Provision. Tama? O, sumunod, protection eh. Sasawayin niya yung salot eh. Amen. Sasawayin yung salot eh. So, dalawang pinyo. Pangatlo, magkaroon ka ng preservation. Eh, kailangan ko pa ba ibigay mga verse na yun? Di ba master mo na yun? Oo. Hindi na. Kung magtanong kayo, di bibigay ko yung verse. Okay. So, mula doon sa preservation, alam niyo mga kapatid, sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, ang dami ng pastor na matay na maaga dahil sa sakit. Dahil sa sakit. Kasi walang preservation eh. Isa malalaking church nila pero may diabetes, may sakit sa puso, may cancer. Kasi walang preservation. Oo, walang palaban sa salot. Yung 10 natin na yan, 10%, yun pala nakapaloob lahat ng kailangan natin. So, dyan, automatic agad may power ka dyan. Tama? Kasi, hindi mo ninakawan si Lord. May access ka kagad sa Kanya. Yung presence niya nandyan. O, pang ilan na yun? O, nandun kagad yung promises niya. Anem. Di ba? O, yung binanggit ko na promotion. Yung ano pa, yung may kapayapaan. Pang ilan na yun? O, yung prosperity. E pang 10, amen. Lahat ng bayarin mo, sagot. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo. Ako kasi kung may 300,000 lang a month, kulang. Pero kung titingnan ninyo yung bigayan sa church, kulang. Pero paano na-provide nyo yun? Tingnan nyo, halimbawa, actually, hindi ko naman gusto dapat ko sa akin na dahil may sarili ng akong kotse, di ba? Pero dahil nga pang mission, yung van, 34,000. Yung pick-up, kasi sumasayad yung 24. Ilan na yun? Magkano na? 58. Hindi na niya. Tapos, yung kuryente namin, minsan 25, 24,000. Okay. 93. Ha? 93. Okay. Yung tubig, 6,000. 99. Yung baon ng 33 ng mga bata, dapat may 7,000 po weekly. 106. 28,000. Tama? 20,000 ba yun? Oo. 99. 7,000 a week eh. Ah,
28. O, di ba? O ngayon, tingnan niyo pa to. Paano yung pag-prodo? Yung flag gift sa mga driver. Nakita niyo po. Yung aeroplano na linggo-linggo ay sagot pa natin yung pagkain ng mga pastor. Yung walang pamasahe pastor, binibigyan pa natin. Ay yung renta natin. Sa tulugan. O di ba? Ay yung pagkain sa natin. Imagine niyo po yun. Kung hindi ko natutunan to, hindi ko naabot yung naabot ko. Kaya pakiusap ko po, challenge sa inyo yan. Subukin nyo, sabi ng Lord. Subukin nyo gawin. Kapalit ng 10% ng 10 fee. Wala ka nang intindihin na alalahan. Yun na. Ano? So, kasi po, ikaw, chairwoman, nahuli ka kasi, kaya nainip kami. Kaya kaysa mainip kami, in-excel na ako. Dapat ang alam ko pagkakain Pagkakain dapat ako mag-share, diba? Pero ganun pa man, maganda rin. Kaya ayos yung ginawa ni Chairman. O para pagkakain, uwi na kami. May tanong kayo? May tanong kayo para worship tayo. Ang topic, Pastor, gaano kahalaga ang 10? Napakahalaga kasi niya kasusubukin. Nagawa ko ng topic mamaya. Malubog eh. May turo sa linggo agad. Gaano kahalaga ang 10? Kaya huwag niyong madaliin. Kasi hindi naman, ibig ko sabihin, na ibigay mo lahat kagad, hindi. Yun yung muna. Oo. Yun yung muna. Pagkakita, Pastor. Chap-chapin mo Gaano muna. kahalaga ang 10? Pero ngayon, utay-utay muna tayo. Yan, Doro. Hinahinay na. Utay mo. Dalawa muna kayo. First 10 of 10. Yun. Huwag yung bilisan kagad. Panubok ka mo ni Lord. Okay, ganito pa. Okay. Pastor, ito. Matthew 6:21. Ikaw babasa. Mateo 6:21. Oo, sige. Hallelujah. Yun sila saan yung puso ng kayamanan eh. Yun eh. Ito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Maraming Kristiyano kasi mas mahal nila pera kaysa Panginoon. Sunod ang puso nila. Hindi nila maibigay, hindi nila madala. Dahil sa pagmamahal sa pera. Kasi nandun yung puso nila. Kung ang puso mo kay Lord, nagsisiw yan. Sa buhay ng mga pastor, kung yung atin, ipamigay natin, kakainin na lang natin. Wala yun, sisiw yung 10% na yun. Saan nagmamahal talaga kay Lord? Amen. Hindi. Okay, dito sa Judges chapter 22. Sabi dito, gagawin ko ito para subukin ang Israel kung susunod sila sa paraan ni Yahweh o lalakad o hindi. Panubok niya. Ititest lang niya. Kaya titingnan niya, ano laman ang puso mo? Hindi tayo kasi makapaglingkod ng sabay sa kayamanan at kay Kristo. Matthew 6:24. So susubukin niya, ano laman ng puso mo? Kung saan naroon ang puso mo, nandun ang yaman mo. Kung saan naroon ang yaman mo, nandun ang puso mo. Kung ang yaman natin ay paggalang pagsunod kay Lord, sisiw lahat yun. Isaiah 33 verse 6 yun. Tanging yaman natin ay ang Panginoon. So, ano yun yung mga pastor? Bago niyo ituro, dapat kayo muna gumawa. Huwag niyo ituro yan yung ginawa. Hindi effective sa membro yan. Yes. Hindi kayo sasamahan ni Lord. Walang Holy Spirit na mag-convict sa membro. Siya magpapatatag sa bansa, iingatan niya ang kanyang bayan, at bibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Yun. Yan ang yaman natin si Lord. Kahit si Felipe, sinubok eh. Yung pakainin niya yung 5,000. Ginawa niya to para subukin si Felipe. Mahilig talaga manubok si Lord. Okay, ganito. Gusto niyo dumami pera natin? Okay. Sabi niya pa, Abraham, iandog mo yung Isaac mo. Pero nangako siya na gagawing ama ng maraming bansa.
Pero bago ginawa ni Lord, yung marami, pinahandog niya muna isa. Yung pinakamamahal mo. Kaya maraming Kristiyano mahal ang pera. Ang ganda yung may handog yun, hindi pararawihin niya. Maniwala ka. Pararawihin utang. Oo. Sino? Pinipira ka naman. Itong mga ito eh. Yun ang buhay namin ni Magbayaw eh. Kaya pinatawag tayo eh, kaso yata tayo sa PSA. Nung in-interview po ako, sabi ko, ano kaya kagay ko dito? Bakit di kakayo ka dito? Tapos ito yung pangalan nyo. Ano kaya kagay ko dito? Eh, nagbabayaw ako yung dalawa. Nag-usap ako yung dalawa. Tapos, sinabi ko si Robby at si Brian, ito ako sabihin nyo, parang isang sinabi natin. Kasi nga,